Mga kwento ni Felmo. Sir Seth, ako po ulit ito, si Ray ng Panabo City, Davao del Norte. Higit isang buwan na rin mula nung huli akong magbahagi sa inyo ng kwento. Naging abala talaga ako sa pag-aaral ko ng Korean language noon, pati sa mga konting negosyo at sa trabaho ko. Daming hassle sa buhay, kumaga. Mabuti na nga lang at may sapat akong oras ngayon para makapagsulat at makapagbahagi ulit ng kwento sa inyo. Galing pa rin ito sa aking Yamaha XTZ Horror Ride Stories. At kagaya ulit ng nakaraan, hango pa rin ito sa mga tunay na karanasan at mga pangyayari. Itong unang ibabahagi ko ay ang karanasan ng isa sa kagrupo ko sa Yamaha Riders Club. Tawagin na lamang natin siyang Renzi. Para mas mabilis ang flow ng kwento ay gawin na lamang ito sa point of view niya. Nangyari ang karanasan kong ito noong mga panahong nakahiligan ko yung pagtitrail sa mga kabundukan gamit ng motor. Minsan, 2 beses sa isang linggo o isang buwan ko mag-trail ako. Iba't ibang grupo na rin yung mga nasamahan ko sa activity na ito. Mas masaya kasi kapag mas marami. Dahil nga sa hobby ko na ito ay may nakilala ko mga tao na hindi kalaunan ay naging mga kaibigan ko na rin. Isa na nga dito ay itong Sir Onyok o Master Onyok kung tawagin namin. Tinawag siyang master gawa ng nagtuturo kasi siya ng mga skills kung paano magmaneobra ng trail bike sa mga mahirap na trail. Madalas din itong mambudol sa amin. Dinadala niya kami sa mga mahihirap na daanan. Pag beginner ka talaga sa ganitong hobby, siguradong mahihirapan ka. Nang maging magkaibigan at magkakumpare kami ni Master Onyok, nagninong kasi ako sa pangalawang anak nito. Isang partikular na taon na yon, masayang ibinahagi sa akin ni Master na ikakasal na yung kapatid niyang lalaki na bunso. Espesyal yon para sa kanya. Nasa 39 na taong gulang na yung kapatid niya nun. At sa wakas nga ay balak na nga nitong magpakasal. Ang akala daw kasi ni Master Onyok at ng buong angkan nito ay tatanda itong binata, kaya naman sobrang tuwang-tuwa ito. Yung mapapangasawa naman umano ng kapatid niya ay miyembro ng isang ethnic tribe sa Mindanao. Hindi ko nasasabihin kung anong tribo yon. Matagal na rin sila na magnobyo na umabot ng 4 na taon. Naisip ni Master Onyok na magregalo ng 2 baboy na pangkatay at mga sako ng bigas sa kasal ng kapatid niya. Sakto naman at may mga alagang baboy si mama noong mga panahon na yon. Kaya sa madaling salita, sa akin siya kumuha ng mga baboy. Bisperas ng kasal nung ihahatid na namin ng baboy, tsaka yung mga bigas. Meron kaming inarkilahan na bongo truck at doon nga ito nilagay. Mula dun sa bahay ay higit sa 1 oras yung naging biyahe namin. Yung kasal nga pala ay garden wedding. Gagawin umano malapit sa bahay ng magulang ng babae, sa mismong lugar nito sa bukid. Hindi ko na mabilang kung ilang paahon at palusong na daan yung tinahak namin. Bukod pa nga doon, may dinaanan din kaming river crossing. Dahil nga sa layo ay medyo napareklamo ako dito kay Master Onyok ng, bakit naman doon pa nila gagawin yung kasal? Madaming magagandang lugar doon sa bahay na mas malapit ah. Napatawa na lamang si Master Onyok sabay sabi sa akin na, ito naman, minsan lang to. Yun yung napag-usapan nila ng magiging misis niya eh. Doon daw gaganapin yung kasal para nga hindi na bababa yung iba nilang kamag-anak. Yan mo na. True love eh. Biro niya. Hindi nagtagal ay narating din namin yung paanan ng bundok. Ang kagandahan naman dito ay
kanina pa pala naroroon at naghihintay yung mga kamag-anak ng babaeng ikakasal. Bali tulong-tulong sila sa pagkuha ng sako ng bigas, tsaka dun sa mga baboy paakyat ng bundok na yon. Ipinarada naman namin yung bongo truck malapit dun sa may talipapa. Kaagad naman kaming sabay-sabay na umakyat. Higit 10 minuto rin yung akyatan. Hindi naman masyadong matarik at konting bahagi lang na may bangin yung nakikita namin nun. Pagkarating namin sa lugar, nakita ko na iisang komunidad lamang pala yun at halos lahat ng naroroon ay mga kamag-anak. Idadaos naman umano yung garden wedding sa tapat ng bahay ng magulang ng ikakasal na babae. Nakita ko na abalang-abala ang lahat. May nag-aayos ng stage. Meron ding nagde-decorate sa paligid at sa mga upuan. Merong nagsisibak ng panggatong at nagtatayo ng kawayan para doon ikabit yung tolda at nang hindi mainit sa araw mismo ng kasal. Tamang obserba lamang talaga ako sa paligid nun. Hanggang sa napansin ko na may grupo ng kalalakihan ang naroroon lang sa may gilid at walang ginagawa. Alam mo yung halatang hindi sila taga ron dahil sa mga kinikilos nila. Para ring may inaabangan sila na kung ano man nun. Nawala rin hindi kalaunan yung atensyon ko sa mga lalaki dahil sa puntong yon ay kinakausap na namin si Master Onyok nitong kapatid niya. Siyempre, kwentuhan kami nun. Mukha ring mabait itong magiging misis niya. Halatang mahiyain rin ito at panay ngiti lang at halos yung pagsagot sa amin, mainhin kumbaga. Biniro ko pa ngayong kapatid na paspasan niya kaagad na magkaanak para dumami pa yung lahi. Sabay tawanan kami nun. Hindi nagtagal ay nagpaalam na kami ni Master Onyok na uuwi na. Kailangan pa kasi naming iuwi ang inarkilahan naming bongo truck sa may bayan. Sinabi ko naman sa kapatid ni Master Onyok na bukas nga ay maaga akong pupunta sa kasal nila. Kinabukasan, bumalik na nga ako. Sa oras na yon, nakasama ko naman papunta sa kasalan itong kagrupo ko sa Riders Club na sina Mario at Ray. Pareho kaming tatlo na nakamotor nun. Si Master Onyok ay mas maagang pumunta sa kasalan. Ito ay medyo nakakatawang parte nun. Nakalimutan ko kasi yung daan kung saan papunta doon sa may paanan ng bundok. Ang nangyari ay imbis nakakaliwa kami pagkatapos ng ikalawang river crossing. Dumiretso kami. Ito namang si Ray, nagmamagaling pa sa amin. Alam niya umano yung papunta doon. Sabi rin niya ay diretso lamang umano. Kami naman na utu-uto, sumunod lamang din sa kanya. Huli na nung napagtanto namin na mali na yung dinadaanan namin nun. Malayo na rin yung biyahe namin. Puro na rin taniman ng palay tsaka mais yung nadadaanan namin. Alalang-alala na ako noon kasi bukod sa huling-huli na nga kami sa kasalan, ay wala pa kaming makitang nagbebenta ng gasolina sa tabing daan. Lagot kami pag doon kami naubusan. Buti na nga lang at may nadaanan kaming pamilya na magsasaka. Nakasakay yung babae tsaka yung anak niya sa kalabaw, abang hila-hila naman ito ng tatay. Tinanong namin sila. Buti na lang talaga. At kilala nila yung pamilya ng babaeng ikakasal. Tinuro din naman ng lalaki kung saan kami dapat dumaan. Nagpasalamat naman yung dalawang kasama ko tapos umikot na para umalis nun. Bali ako yung naiwan nun. Kausap yung mag-asawa. Walang ano-ano. Sinabi na lang bigla ng babae na, "Iho, ba't dun kayo pupunta? Madami daw wakwak dun ah." Kitang-kita ko na biglang pinandilatan ng lalaki yung misis nito. Naanimoy parang sinasabi na huwag nang masyadong magsalita ng kung anuman. Napangisi na lamang ako sa punto na yon. Sabay pasalamat sa kanila at alis na rin.
Hindi ko naman masyadong inintindi yung sinabi ng babae. Sa isip ko lang talaga nun, baka yung tinutukoy na niyang wakwak ay ang mga makakaliwang grupo o mga bandido. Marami rin kasing ganun sa lugar. Nakarating na rin kami hindi kalaunan sa paanan ng bundok. Pagkaparada ng mga motor sa baba, nag-trek na kami. Bandang hapon na nga nung nakarating kami noon. Gaya ng inaasahan, hindi na kami nakaabot sa pagsisimula ng kasal. Yung naabutan lang namin noon ay ang picture-picture na ng mga kamag-anak at bisita. Panay naman yung sisiyan namin kung sino yung may kasalanan kung bakit kami nahuli. Sinaway naman kami ni Master Onyok, sabay sabi sa amin na may inihanda na siyang mesa para sa amin at tulugan na rin. Balak rin kasi naman namin na doon na lamang mag-overnight. Higit 6:00 na nung gabi nang iniba na yung setup ng garden wedding. Sa punto ring yon, gagawin na yung reception. Sa madaling salita, kainan na. May kanya-kanya na ring mesa at upuan ng lahat. Mas marami na rin yung dumating na bisita. Nagsimula na kaming pumila sa pagbibigay ng pagkain nun. Ang unang nakapansin talaga ay itong si Ray. Sinabi niya sa amin na ba't walang ulo yung litsyong baboy tsaka yung litsyong kambing. Naitanong naman namin yun kay Master Onyok pero sinabi rin niya na hindi niya rin alam. Kita rin niya na hindi nga sinama yung ulo ng baboy habang nileletsyon. Baka yung mga ulo binigay dun sa mga nagkakatay at sa iba pang importanteng bisita. Kaya hindi na ito sinama. Sampit naman ni Master Onyok. Huwag na rin umano kaming mag-alala doon sa ulo dahil marami namang handa nun. Matapos naman ng masaganang hapunan, ang sumunod naman na nangyari, inuman. Bukod sa pagkain ay bumaha din talaga ng alak nun. Sa mesa nga namin hindi na mabilang kung ilang long neck at beer yung nakonsumo namin nun . Mas ganado talaga yung inuman lalo't madaming pwedeng pulutan sa gabi na yon. Mag-aalauna na ata ng gabi nang mapansin naming unti-unti nang kumukonti ang bisita. Sinabi ni Master Onyok na ubusin na lamang daw namin yung 2 long neck tapos ay matutulog na kami. Bagay na ginawa naman namin nun. Yung tulugan pala namin ay parang maliit lang na tolda na nakapwesto hindi kalayuan doon sa bahay ng magulang ng ikinasal. Isipin nyo na lamang na parang camping type yung itsura ng tolda na yon. Literal na nakahiga lamang kami sa kinostomize na banig na higaan. Hindi pa masyadong kalaliman yung tulog ko nang bigla akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Ihing-ihi talaga ako nun, Sir Seth. Lumabas ako doon sa tolda. Kita ko naman na wala ring tao sa labas nun. Nagkalat din yung bote ng mga alak doon, tsaka beer. Naisip ko na doon umihi sa may kumpulan ng saging. Habang ginagawa ko yon, nakatanaw ako sa maliwanag na buwan. Maya-maya pa ay nakarinig ako bigla ng parang may umaangil at boses na parang may bulungan. Tumingin-tingin ako sa paligid ko hanggang sa makita ko na may mga umpukan ng lalaki sa bandang baba ko. Nasa gilid lamang ako ng maliit na bangin umihi nun. Alam naman siguro natin na kapag ganong oras gaya ng madaling araw, sobrang lamig ng paligid, lalong-lalo na sa bundok. Pero yung nakita ko, lahat ng kalalakihan na yon ay walang damit pang itaas. Yung iba sa kanila, parang hubot-hubad pa. Animoy nagpapawis o naglalangis din yung mga katawan nito. Nakaupo silang lahat nun at animoy nakapalibot sila sa isang malaking palanggana. Tiningnan ko ng mabuti kung ano ang ginagawa nila. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng matinding kilabot sa nakita ko. Kumakain ang mga ito.
Yung kinakain nila ay walang iba, kundi ulo ng hayop. Baboy, kambing, baka. Kinakain nila ito ng sariwa at hilaw pa. Mas lalo akong kinilabutan nang nakita ko ang isang lalaki na sinisip-sip yung mata ng baboy na yon. Tapos nginunguya pa. Mas lalo tuloy akong nandiri no at animoy na wala na lamang bigla yung tama ng alak sa akin. Dahan-dahan akong napaatras, sabay mabilis na naglakad pabalik sa tinulugan naming tolda. Pagpasok ko sa tolda, pilit kong ginigising itong si Ray tsaka si Marion. Sinasabi ko sa kanila kung ano ang nakita ko nun. Pare, ano ba? Natutulog yung tao ginigising mo. Tama lang ng alak yung nakita mo, sabi ni Ray. Balikan na lang sa pagtulog, pre. Kung ano-ano yung nakikita Sobrang lamig Ayokong lumabas, sambit naman ni Marion. Patuloy lang ako sa pagsabi sa kanila ng walang ano-ano. Nakaramdam kaming lahat na parang may mga yabag na dumadaan sa paligid ng tinutulugan naming tolda. Hindi lang mga yabag yung narinig namin, maging yung mga pag-angil rin. Napatigil sa paggalaw noon at halos hindi na kami humihinga habang may dumadaan sa paligid ng toldang tinutulugan namin. Sa isip ko, baka ito rin yung mga lalaking nakita ko ng gabi na yon. Maya-maya pa, nawala na rin yung mga yabag. Naisip ko na humiga na lamang at obserbahan namin yung paligid nun. Ilang sandali pa, nakarinig kaming bigla ng parang pagsisigawan. Hindi namin masyadong maintindihan yung mga sigawan gawa ng yung gamit kasi nilang salita ay ang sarili nilang dialekto. Nakinig kami ng maigi kahit ganon, hanggang sa mas lalong naging malakas na yung sigawan. Sabay kaming tatlo na bumangon. Itinaas ko ng konti yung tolda para makita namin yung mga nangyayari sa labas. At dito, may dalawang grupo na nagtatalo. Naging pamilyar bigla sa akin yung isang grupo nun. Wala kasing mga paingitaas sa mga ito at naglalangis ang mga katawan. Bukod ron, napagtanto ko na sila rin pala yung nakita ko mga kalalakihan na nakatambay nung bisperas ng kasal. Tanda ko rin kasi yung isa sa mga mukha nito. Iisang grupo lamang din sila nun. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang naglabas yung grupo na walang pang-itaas ng isang itak. Ganon din yung ginawa ng isang grupo na kasunod. Walang sabi-sabi, bigla silang nagtagaan sa harapan namin. Nagulat talaga ako nun. Hindi ko rin talaga akalain na makakita ako ng ganon sa harapan ko pa. Parang eksena sa pelikula yung mga nakita namin. Nung una, panay iwasan lamang sila hanggang sa yung isang nakahubad ay tinaga yung isang naka-long sleeve. Tinamaan niya ito sa may balikat at sa hita nun. Dahilan yon para mapatumba ito. Akmang kukuyugin na yun ang mga kasama nung nakahubad nang bigla na lang nakarinig kami ng 5 sunod-sunod na putok ng baril. Natakot din kami nun, kaya nagtago muna kami. Ang narinig namin ay puro sigawan na. Sabi ko sa mga kasama ko, huwag munang lumabas at baka delikado pa yung sitwasyon. Tumigil lamang kami sa loob ng tent nun. Nung medyo mag-umaga na nga ay dito na kami lumabas. Kagad naman naming hinanap si Master Onyok. Bali siya yung pinagtanungan namin nun.
May mga tao pa rin nag-uumpukan ng mga oras na ito at parang meron ding talagang barangay. Kausap naman ito yung pinaka-leader ng komunidad na yon. Ayon kay Master Onyok, meron namanong nakitang isang grupo ng kabataan doon sa komunidad na may tao sa taas ng bubong nung isang bahay, malapit sa bahay ng magulang ng bagong kasal. Yung nakita umano nila ay isang lalaking walang damit at animoy parang may inaabot. Yung bahay pa naman na yun ay merong bagong silang na sanggol. Kaagad umano silang nagsisisigaw at sinasaway yung nasa bubong. Tinatanong din nila kung anong ginagawa nito doon. Nung hindi umano ito nakinig ay binato nila yon ng bote ng alak. Tinamahan ito kaya nahulog. Tapos ay bigla na lamang lumabas mula sa madilim na parte yung mga kasama ng binato. Galit na galit ang mga ito na umaangil. Nagsisisigaw at ginigising daw yung mga kabataan na nasa loob ng bahay. Lumabas naman kaagad yung mister. Hanggang sa pagkatapos ng komprontasyon na yon, nagkagulo na hanggang sa nauwi na nga sa tagaan. Yung nagpaputok naman ng baril ay isa sa mga residente na nakatira naman sa komunidad na yon. Sabi nila, away lasing lamang umano yon. Pero parang ayaw kong maniwala. Hindi pa rin matukoy ni Master Onyo kung sino-sino yung mga lalaki na yun pero sa tingin niya, kilala ito ng mga taga doon. Ayaw lang talaga nilang sabihin kung anong uri ng nilalang ang mga ito. Sa kaparehong araw na yon, ay sabay-sabay na kaming umalis sa lugar. Backride ko noon si Master Onyok. Kaya sinabi ko na yun din yung mga lalaki na nakita ko noong nakaraang gabi. At sa tingin ko ay may pagkaaswang ang mga yon. Kalaunan ay napilit naman umano ni Master yung kapatid niya na lumipat na sila ng tirahan. Huwag na umano silang tumira doon. Kasi nga, bukod sa malayo ay marami ring mapanganib na mga tao. Sinunod naman umano siya ng kapatid niya. At sa ngayon, masaya silang nakatira sa bago nilang nilipatan na mas malapit sa bayan.